Breaking news mga kababayan, nakakakilabot po na hula tungkol kay BBM. Sabi po ng propesiya ng isang pastor ng bansang Africa na si Perez ND, President Marcos, new prophecy, he will be arrested. Nako po mga kababayan, nakakagimbal na nakakatakot po ito. Di ba nung nakaraan, si Manang Amy po, merong revelation na pasabog na ginulat po ang INC rally nung nakaraan na si BBM di umano merong bisyo na pulburon kasama po ng kanyang asawa at kanyang mga anak. So ngayon po mga kababayan, dahil po sa kanyang mga revelation na ito, nag-away po yung mag-asawa or nag-away po si Manang Amy at si Lisa Marcos na tila talagang si Amy Marcos may mga resibo na video. So ngayon mga kababayan, pumutok naman itong hula ng magaling na manghuhula. Kayo nang bahala mga kababayan na itong hula na ito maaaring magkatotoo o hindi kasi hula lang ito. Kung taga-suporta ka ni BBM, magugulat ka, mabibwisit ka. Bakit ganito ang mga hula ni Perez ND ng Africa? Na bakit maaaresto si Pangulong Bongbong Marcos? Ano ang kanyang kasalanan? Grabe ito mga kababayan. Ang tindi ng mga revelasyon. Di ba yung mga nangyayari sa bansang Pilipinas? Ang daming kaguluhan. Pati po ang ating ekonomiya, yung peso kontra dolyar, malapit na pong mag-60. Ang tindi po ng pagbagsak ng ating ekonomiya. Wala na pong pumapasok na mga investor. At ito pa yung mga pagbaba ng mga opisyal ng ating gobyerno dahil po sa sangkot sa matinding pagnanakaw ng pera ng kaban ng bayan. So ngayon po mga kababayan, sabay-sabay po natin na panoorin ang video ni Perez ND ng Africa. Isa po itong kilalang pastor doon na talagang tila nagkatotoo lahat ang kanyang mga hula. Kasi nung nakaraan, may mga hula din ito na nagkatotoo. At ayon din sa isang hula na isang Pilipina na talagang mas magaling pa kay Nostradamus na merong malapit kay BBM na talagang magkakanulo. Ayun, nagkatotoo. Si Manang Amy, ibinulgar ang sekreto ni BBM dito na gumagamit ng mahiwagang pulburon. Nako po mga kababayan, ito na po. Hindi na natin patatagalin pa. Nakakakilabot na mga prediksyon na ikagigimbal ng mga Pilipino at buong mundo. Viral na viral po ito. Hanggang sa 7 kontinente ng daigdig, umabot na ito, mga kababayan, hanggang sa pinakamalaki at maliit na bansa. Alam na itong prediction kay BBM. Kaya panoorin natin. Kikilabutan kayo dito. Mga kababayan, panoorin nyo po. Sabay-sabay po tayong mag-react. Ito na po. And also, I saw something that was very shocking for President Marcos. I saw it yesterday. I saw President Marcos arrested. I know it sounds very weird. I saw him arrested. And then the Lord says, tell President Marcos. But the Lord doesn't call him president. The Lord call him Marcos. Even us, when the Lord calls us in the spirit, he calls us by name. The Lord says, tell Marcos. Tell Marcos. Tell Marcos. His own people will turn against him in 2026. Says the Spirit of the Lord. I hope that he's gonna listen to this one now, because the one I gave last time, he did not listen. I don't know if someone showed him. If he truly listened, he would have given a 3 days fasting
for the nations of the Philippines. And I don't hate him. I don't hate even my enemies. Even people who are evil, I do not hate them. So yan mga kababayan, parang nahulaan din niya yung rally na 3-day fasting. Ibig sabihin, hindi man literal na 3-day fasting, nagrally po ang kapatiran ng halos 3 araw. Kaso umabot lang po ng 2 araw. Diba mga kababayan? So ito yung hula kay BBM na maaaresto ng taong bayan. Sabi pa ng manghuhula na ito si Perez ND, hindi siya nakinig sa mga babala ko. Nakakakilabot ito mga kababayan kasi nung nakaraan marami ding hula ito ngayon, 2026, President Marcos, he will be arrested by its own people. Nako mga kababayan. Di ba itong 2026, ito yung 1 taon ng impeachment ni Sara Duterte, yung kaso niya. So yung mga kalaban po ng mga Duterte, ni Sara Duterte, at yung mga nagsusulong na mawala si Inday Sara, bubuksan po ang impeachment at kanilang ipagpapatuloy. Nandyan po sila Tito Soto, sila Ping Lacson, mga Pinklawan, Dilawan, Bangagan, loyalista nga, na hanggang ngayon na gusto nilang mawala si Inday Sara. So ngayon mga kababayan, itong si Perez ND ng Africa, matindi ang kanyang pasabog. Nakakakilabot na hula ito. Ulitin pa natin, ano ba ang kanyang sinasabi? Nako po mga kababayan ko, talagang pati balahibo ko tumayo. Mga balahibong pusa ko tumayo. Mga kababayan, matinding pasabog ito. Talagang nakakakilabot. Spirit of the Lord. And also, I saw something that was very shocking. Grabe. For President Marcos. I saw it yesterday. I saw President Marcos arrested. I know it sounds very weird. Sipin nyo. I saw him arrested. And then the Lord says, tell President Marcos. Isipin nyo, I know it sounds weird, but I saw President Marcos. He will be arrested. Sabi niya mga kababayan, ako nakakakilabot nga ito. Grabe ito mga kababayan. Talagang hindi natin alam kung magkakatotoo kasi hindi naman nakikita, hindi natin nakikita yung mga mangyayari gaya nito ni Perez ND na talagang alam niya yung mangyayari. So, mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, itong hula na ito maaaring hindi magkatotoo o magkatotoo. Ito'y isang babala kay BBM, mga kababayan, kung gagawin niya ang mga tamang desisyon sa kanyang pamamalakad. Kasi pag hindi niya ginawa, gaya ng mga pasabog ni Saldico, siya di umano ang naging mastermind, gaya ng pinsan niya, na si Tambaluslos dito. So sabi niya, President Marcos, he will be arrested in 2026. It's on people. Naku po mga kababayan, kilabot nga. Grabe ito mga loyalista, makinig kayo. Iiyak kayo dito. Ito hindi DDS ito. Ito'y Afrikano sa malayong bansa. Malaking bansa na kontinente. But the Lord doesn't call him president. The Lord call him Marcos. Even us, when the Lord calls us in the spirit, he calls us by name. The Lord says, tell Marcos. Tell Marcos. Tell Marcos. His own people will turn against him in 2026. Says the Spirit of the Lord. So yan mga kababayan, sinabi daw ng Espiritu
ng Panginoong Diyos. Kayo nang bahala kung totoo o hindi. Kasi hula lang naman ito, mga kababayan. Kung ikaw ay sumusuporta kay BBM, may bibisit ka. Ano namang pastor na ito? Ba't nanguhula ng ganito? DDS ka lang eh. Siyempre, gagano na naman yung mga loyalista. Yung mga patuloy na bulag-bulagan. Yung ninanakawan na, tuwang-tuwa pa. Nagkasakit na ng leptospirosis, tuwang-tuwa pa, loyal pa din. Mga kababayan, pakinggan pa natin yung ibang mga propesiya nitong malupit na manghuhula na ito. Pakinggan po natin ito, mga kababayan. Ito po ang kanyang hula. Makinig po kayo. Ito hindi DDS ito, malayong lupain ito, mga kababayan. Ito na po, mga kababayan ko. Kayo nang bahala dito. Talagang magugulat kayo dito, mga kababayan, kasi siyempre, hindi naman ito DDS eh. Mga kababayan, pakinggan po natin itong hula ng isang pastor ng Africa. Nako po, iiyak na ng mga loyalista dito. Yari kayo. Ito na po. Next prophecy. Prophecy for the nation of the Philippines. Nako po. Oh, the Philippines. Nako. Oh, the Philippines. Oh, the Philippines. Nako po. Oh, the Philippines. Oh. Oh. Nako po. Nalulungkot yung mukha, mga kababayan. Oh, the Philippines. Lord, help. Help the Philippines, please. Nako po. Oh. The Lord says there is worst disaster coming to the Philippines. Nako po. By the ending of this October, Nako. November and December, God says worst disasters are coming to the Philippines. I saw tsunamis coming to the Philippines. I saw typhoon coming to the Philippines. And I saw more earthquakes. Very strong earthquakes, huh? This time I saw... Mga kababayan, nangyari po ito. Yung mga earthquakes, mga typhoon, yung Yuan, yung kumitil ng maraming buhay sa Cebu. Ako po, napakatindi nito, mga kababayan. Talagang nakakakilabot ang mga propesiya ng si Perez ND. Ayun o, Perez ND. Malupit ito, mga kababayan ko. Earthquake from 8 point. From 8 upward. So, isipin nyo, mga kababayan, daming earthquake. So, yan lamang po. So, tignan pa natin yung isa. Magbasa tayo ng mga comment, ha. Mga kababayan, check po natin yung comment dito. Naku po, mga kababayan, malupit itong, ito po yung, yung pinaka, check po natin yung comment. Ito yung comment, mga kababayan ko. Check po natin yung mga komento dito. Magugulat kayo dito, mga kababayan. Napakalupit ng mga komento dito. I-check po natin. Basahin lang natin ng malinaw. Ano ba ang kino-comment ng mga kababayan natin dito? Matindi ito, mga kababayan ko. Eto. Gusto ko matapos. Ay, laka. Grabe. Daming galit. Gusto ko matapos si Bangag ang 2028 para maintindihan ng mga supporter niya na nagkamali sila ng inidolo. Bumulusok ang Pinas bago maano ko po. Bula ang propeta. DDS yan sure. Tingnan nyo, DDS daw ito, mga kababayan ko. Anong kinalaman nitong pastor na ito sa Pilipinas? Kita nyo po yan, no? Naway bigyan ng langit ng katarungan ang nangyayari ngayon sa Pilipinas para wala nang magdusa mga Pilipino. Diyos ko, pati ibang lahi, binubudol na rin ang mga DDS. O, tignan nyo, naniniwala na naman sila
Hindi ba nagkakatotoo mga hula niya? Naku po mga kababayan, iyak na naman ang mga ano dito. Laging umiiyak ang mga loyalista nga dito. Prophet of Mount Pinatubo. Naniniwala naman kayo, ano nangyayari ngayon? I hope, Lord, for the Filipino people and for the nation. We've been waiting for it to happen and hopefully in the soonest time or even now for the best of the country and its people. Amen, amen. Naku po, impossible, ha ha ha, mag 2028 election na lang, nakaupo pa rin, bangag na yan, naku po. Make it earlier. Lord, kayo na po ang bahala sa mga maling gawain nila para sa bansa. Sana magkatotoo, huwad na sugo. O yan mga kababayan. Ito ang sinasabi natin, hula lang kasi ito. Maybe it's true or not, pero hula lang. 'Di ba? Maaaring magkatotoo, maaaring hindi. Kaya yung mga loyalista, makinig kayo dito. Itong pastor na ito sa Africa, hindi DDS, hindi Pinklawan, hindi Bangagan, hindi Kawatan. Ito ay pastor doon sa Africa, malayong lupain ito. Hindi alam kung anong itsura ng Pilipinas. Ito ay mayroong mga prediction na mangyayari, na hulaan niya ang mga disaster, mga typhoon. Di ba nung nakaraan, yung babae na manghuhula din, hinulaan niya si BBM na merong malapit sa kanya na magkakanulo, maghuhudas. Ayun. Yung kanyang kapatid mismo ang kumanta sa kanyang mga sekreto na pulburon issue hanggat nag-away-away na yung pamilya. Ngayon po mga kababayan, itong hula na ito, kayo no, humusga. Sabi pa ng mga hulang babae, nung nakaraon kong vlog, merong 7 boses na bumubulong kay BBM. Nakala mo nagmamando ng kanyang mga desisyon. Sabi din ng hula, hindi na alam ang ginagawa ni BBM. Sunod-sunuran na lang sa 7 boses na silang nagmamando. Kaya dito, hindi niya alam yung nangyayari sa bansa. O nakita nyo naman, nakawan dito, nakawan doon. Nasasangkot pa si BBM sa issue ng 100 billion insertion. Pero pinagtanggol ni Attorney Ping Lacson. Mga kababayan, inabsuelto agad ni Ping Lacson si BBM na wala daw kinalaman. Na ginamit lang daw ang kanyang pangalan. Grabe mga kababayan. Talagang si Ping Lacson na pinalitan na si Yusek Claire Castro na spokesperson ng palasyo. Kaya ang daming memes yung itsura ni Claire Castro, ni Auntie Claire, naging Ping Lacson na. So ngayon mga kababayan, ito rin ang nangyari. Si Gutesa, inipit. Bali-balita po ayon kay Mike Defensor, na dating congressman, kinuha na raw ng Marines itong si Gutesa, bumaliktad na raw, gumawa na raw ng kasulatan para bumaliktad, wala na. Tapos si Saldico naman, sinungaling daw. Dati, pinagtatanggol nila, ngayon sinisiraan na. Si Marcoleta naman mga kababayan, ginigipit ng COMELEC. Mag-i-issue daw ng show cause order dahil sa kanyang sose na hindi dineklara ang tunay na ginasto noong campaign. So yan yung mga issue mga kababayan. So ngayon, grabe ang nangyayari. Rally dito, rally doon, ang sigaw nila mag-resign. Yung INC rally po, peaceful yun. Ang sinisigaw lang doon, transparency and accountability. Makulong ang dapat makulong, hindi yung mga testigo ang kinukulong. Hindi yung mga nagtatanggol ang mga kinukulong. Hindi yung mga tagapagtanggol ng batas ang kinukulong. Tignan nyo, iniipit nila si Marcoleta. So ngayon,
itong hula na ito, yari na, mga kababayan. Talagang sasabihin nyo naman, nako, DDS yung ano yan, huwad daw na pastor. Nung malay natin, hula nga ito. Kahit sino pwedeng manghula. Kahit ikaw na nanonood na loyalista nga, pwede kang manghula. Hulaan mo si Sara kung anong mangyayari sa kanya sa 2026. Siya ba'y mai-impeach? Siya ba'y matatanggal dahil sa confidential fund issue? Or si BBM ang maaaresto? Hulaan mo. Kasi sinasabi nyo, hula lang naman ni Perez Endy na isang pastor. Sinasabihin, DDS daw. Anong kinalaman niya sa Duterte? Nanguhula lang naman ito. Tignan nyo, October pa yung kanyang hula. Yung maraming disaster, yung earthquake, typhoon, may mga malalaking alon, maraming mamamatay. Hindi ko na lang itinuloy yung isa, mga kabayan, kasi may music yun. Sayang naman yung reaction video natin. Diba? O anong masasabi nyo? O diba nung nakaraan yung babae, may hula kay BBM na talagang punong-puno ng problema ang kanyang administration mula sa kanyang nagawang mga desisyon. Yung mga ginawa niyang mga desisyon na pagpapahuli kay PRRD na pinakidnap at dinala sa ICC, yun yung kanyang naging problema na nagkaroon ng malawakang sakit sa puso ng mga Pilipino. Nagkamali siya doon. Sabi niya, ngayon sana hindi siya magkamali kung gagawin niya ulit kay Sara ito, na ipa-impeach niya ito, lalong magkakagulo ito. Magkawatak-watak. Sabi naman itong propesiya na ito, BBM will be arrested if he won't listen. The other day or the other prophecy, he won't listen, but today, he must listen. Makinig siya. Dapat hindi siya magkamali ng desisyon. O tignan yung ginagawa niya. Yung pasabog ni Madam Amy, pinabulaanan lang na fake news, pero hinihiling ng taong bayan na magpa-hair follicle test. Bakit daw, sino daw kayo para utusan ng Pangulo? Tignan yung rason na yan. Abogado ka, Auntie Claire, pero yung rason mo, sabi mo, meron ng medical certificate ang St. Luke's. Kailan pa yan? 2021 pa yan. Diba? Sabi ng iba, baka pineke lang nyo para palabasin na ganito. Yun ang sabi, mga kababayan. So ngayon, sinasabi ni Manang Amy, hair follicle test para matapos ang issue. So ngayon, maglalabas daw ng mga pasabog na video, ng mga resibo ng kanilang mga daupang palad sa Malacanang. Lahat ng mga naging security nila, mga tao doon sa Malacanang, mag-send ng mga video. Yun ang kanyang mga resibo dito para patunayan na hindi siya naninira. Sabi kasi ni Claire Castro dito, walang kwentang kapatid. Sabi din ni Sandro Marcos, anong klase kang kapatid? Itinakwil mo ang sarili mong pamilya. Ang liwaliwanag, mahal ni Manang Amy ang kanyang kapatid. Mahal ni Manang Amy Marcos ang kanyang bansa. Ayaw niyang malugmok sa matinding kahihiyan ng bansang Pilipinas. Maisalba ang kanilang pamilya sa kahihiyan. Yan ang sinabi niya, mga kababayan. So, anong masasabi niyo dito? Mga kababayan ko, sa mga hulang ito, matindi. BBM, he will be arrested by its own people. Ano kayang mangyayari, mga kababayan? This 2026, magkakatotoo kaya ito, mga kababayan? Matindi. Yari. Ano kayang mangyayari kay BBM? Ano kayang magiging kinabukasan niya? Magkakamali kaya siya ng desisyon? Susundin ba ni BBM ang hulang ito, mga kababayan, ni Pastor Perez Endy ng South Africa or Africa? Basta Africa ito. Yun ang sabi kasi. O yan, huwad daw na sugo. Sana magkatotoo daw. Government corruption, flood control corruption. Nako po, 100 billion insertion. Napakatindi. Mga kawatan.
talagang binalatan ng mga Pilipino. Ginawa nilang patay gutom, pati ginto, inubos. 24 tons na ginto, binenta sa murang halaga. Tapos nasaan ang pinagbentahan? Binulsa. Yan ang sabi ni Marcoleta, mga kababayan. Diba? Ano masasabi nyo dito? Kayo pong humusga, mga loyalista, makinig kayo dito. Pakinggan nyo po itong pastor na ito na may hula na nakakakilabot tungkol sa kinabukasan ni BBM na siya daw ay makukulong sa 2026 kung hindi siya susunod sa kanyang payo. Siguro ipapa-impeach siya si Sara Duterte. Pinipilit nilang mawala si Sara kasi nga si Sara pinakamalupit na aplikante na bilang Pangulo. Lalong lumakas itong si Sara Duterte nung pinakulong yung tatay niya. Nagkamali ng desisyon Akala nila hihina ang isang Inday Sara. Para pag nawala si Tatay Digong, ay hihina na yan. Hindi na papakinggan ng tao. Ngayon, lalong lumakas si Sara. Pati hula, tignan nyo, kumakampi kay Sara Duterte. Yung hula ayaw kay BBM. O mga kababayan, ano masasabi nyo? Yan lamang po ang aking bahagi. Once again, ako si The Wonders Philippines. Isang like, isang share, at isang subscribe. Kayo nang humusga, kayo naman ang mag-react. Mga kababayan, magkakatotoo kaya na si BBM ay aarestuhin ng taong bayan? I-comment nyo po mga kababayan. Ako si The Wonders Philippines. Salamat po. Magandang umaga.